Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Bago po tayo magkomentuhan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong pahayag po ng Pangulong Marcos about daw po sa siyempre po, walang kamatayang impeachment. Ang problema ng bansa sa administrasyon ng bagong Pilipinas ay priority ay ang mga Duterte lamang. Hindi po yata priority ng bagong Pilipinas ang problema po ng sambayanang Pilipino. Lalo sa kahirapan, napakamahal na bilihin, gastusin, sa mga Duterte lang po yata. Pati po ang mainstream media ay talagang tutok na tutok po pagdating po sa issue ng mga Duterte, lalong-lalo ng Vice President, mga kababayan. Pakinggan po natin ang pahayag ng Presidente ng Pilipinas. At yung sinasabi niya na hindi pa panahon na ma-impeach ang Vice President, mga kababayan. Kailan kaya ang tamang panahon para sa Presidente? At pinagtanggol din po niya ang pahayag po ng kanyang secretary po na si Secretary ng Legal Counsel Secretary niya po na si Manong Johnny Enrile, mga katambay, na yung kanya pong tinuran about to sa nangyaring rally ng INC, Iglesia ni Cristo, mga katambay, ang peaceful rally. Pakinggan po natin ang Pangulo. But I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. Muling tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ideyang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, tama ang pananaw ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na hindi makatutulong sa bansa ang ganitong hakbang. Sa social media post ni JPE, kinwestiyon nito kung kaya bang amyendahan ng isang religious organization ang konstitusyon o suspindihin ang mga probisyon nito sa pamamagitan ng dami ng kanilang miyembro o kung nakahanda ba ang gobyerno na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o grupo ng mga tao. Iginiit ni Enrile na legal na proseso ang impeachment batay sa konstitusyon at malaking pinsala ito kung susundin ang lohika sa ginawang rally ng isang religious group. Well, JP is one of our best legal thinkers in the country, and he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. Naniniwala naman ang dating President. Mga tambay, ang pahayag po ng Pangulo ng Pilipinas, mga tambay. Walang kamatayang issue sa Vice President impeachment. Pati po ang mainstream media, karamihan po ay tutok na tutok po sa issue po ng Vice President. Pero never pong tutukan ang problema ng bayan. Lalong-lalo po ang korupsyon na pinasabog po ng Vice President. 2 tao kumukontrol, kasama ang First Lady. Kausap niya sa telepono ay kumukolekta rin daw po yata ng napakaraming salapi sa Pilipino, sa taxpayer, sa pondo ng bayan na hindi naman daw po halal ng bayan. Kaya nga galit-galit ang Vice President yan eh. Talagang nagkapa-PI pa yata ang Vice President sa galit sa nangyayari sa ating bansa, lalo sa ating kapirahan, di ba? Na napakaraming mga pangako na napako, di ba? Kaya nga galit na galit ang Vice President. Ano sabi ng Vice President? Tayong mga Pilipino, tanungin natin sila. Alamin natin, ano ba? Nasaan na yung mga pangako nyo, mga politiko? Di ba? Yan ang sinasabing ng Vice President. Alamin natin kung nagawa ba ng mga politiko yung kanilang pangako nung panahon na sila ay kumakampanya nung 2022. Di ba? Ano ang kanilang mga nagawa? At yung mga senador, mga pangako, di ba? Ngayon, nakatutok lang po ang administrasyon po ngayon sa Vice President. Ano po sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas? Mandato kasi kasi separate body po yan, institusyon po ng Senado at ng Kongreso.
Ano sabi ng Pangulo? Karapatan ng bawat isa yan karapatan ng institusyon na mag-impeach ang Kongreso at Senado. Karapatan nila yan, mandato nila yan. Kaya lang sinasabi ng ng Presidente ng Pilipinas, hindi pa napapanahon, hindi pa sa ngayon. Ang tanong natin, kailan kaya? Ibig sabihin, pagka hindi napapanahon, may tamang panahon pala para sa Vice President. Kasi malayo pa kasi ang halalan. Malayo pa. Ngayon kasi hindi tamang panahon. Bakit? May halalan. Pagka ngayon nila, pinush ang impeachment ng Vice President, hindi mananalo ang mga manok ng Pangulo. Sa Senado, sa Kongreso, lahat halos ng kanyang mga kaalyado sa kanyang partido, baka hindi manalo. Baka. Komento na inyong lingkod. Kaya, hindi po tanga ang Pilipino. Nilalaro lang po tayo. Komento na inyong lingkod. Nilalaro lang tayo na administrasyon po ng bagong Pilipinas. Kunwari, di umano, concerned sila na hindi ma-impeach ang Vice President. Ganon din po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero sa bibig na rin po niya mismo nanggaling. Hindi pa tamang panahon, mga katambay. May tamang panahon. Komento na inyong lingkod. Di po ba? Ngayon kasi, hindi tamang panahon para sa kanila na impeach nila ang Vice President, mga kababayan. Di po ba? Mataas lang po sila sa survey nila. Sa survey nila, mataas po ang kaalyado nila, mga kababayan. Pero sa puso ng mga Pilipino, sa mismong mga Pilipino na nakaranas at pinangakuan ng isang damukal na promises ng Pangulo, bagsak ito. Olats lahat ang itataas ng kamay nito, mga tambay. Lahat ng i-endorso ng Pangulo sa dami ng kanyang promises na gagawin sa ating bansa, magtatatlong taon na, ano po ang nagawa at napatunayan ng Pangulo para siya ay paniwalaang muli. Lahat ng kanyang i-endorso ay mananalong muli. Maliban lang po, di umano kung magkakaroon ng malawakan dayaan, di umano. Yan, baka sakali yan ang ipapanalo nila. Lalong-lalo na di umano kung magpapagamit sa dayaan ng COMELEC. Komento na inyong lingkod. Di po ba? At isama na rin po natin si Manong Johnny. Hindi kaya nakinig o pinanood ni Manong Johnny yung rally, ng peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, mga katambay. Pinababagsak po ba ang bagong Pilipinas? Pinababagsak po ba ang gobyerno ng INC? Ang dating po kasi ni Manong Johnny parang yung mag-aaklas ka na papalitan mo na. Di ba? Para ang gobyerno ay papalitan mo na ang saligang batas, ang konstitusyon natin. Kaya raw ba ng INC na palitan o labagin ang institusyon natin, ang konstitusyon natin, mga katambay? Yung po ba ang layunin ng INC nung sila ay nag-peace rally? Di po ba hindi? Ang layunin nila, ipaalam sa Pilipino, ipaalam sa mga nanunungkulan, lalo-lalo sa mga halal ng bayan, mga politiko, magmula sa Pangulo hanggang sa lahat ng sangay ng gobyerno, hanggang mayor, kapitan, di ba? Pangulo hanggang kapitan. Ipinaalam po ang nangyayari sa ating bansa, ang hindi po pagtugon halos sa problema ng bansa, kahirapan, di po ba? Corruption, krimen, droga. Number 1, malawakan korupsyon yata. Yun po ang layunin, una, ng Iglesia ni Cristo. Iparating sa pamahalaan, ano na ang ginagawa ng pamahalaan natin sa kabila ng napakalaking problema ng bansa, pero nakatutok kayo sa impeachment. Hindi natutugunan ang problema ng bansa. Impeachment kayo nakatutok sa Vice President. Ang problema ng Pilipino, eto. Di ba? Napakamahal na bilihin, napakamahal na gastusin. Di ba? Kuryente, tubig. Di ba? Bilihin,
kakarampot na sweldo. Wala halos trabaho maibigay sa mga Pilipino. Tapos, corruption. Di po ba? Sinabi po ba ng Iglesia ng Cristo na buwagin na, tanggalin na ang Pangulo, ang namamahala sa gobyerno ng Bagong Pilipinas? Palitan na yan? Balangkasin na sa ligang batas? Ganun po ba? Tanggalin na? Ganun po ba? At kung gugustuhin ng mga Pilipino na baguhin at ripasuhin ang saligang batas at tanggalin ang Pangulong Marcos sa Malacanang, ibang usapan na po yun. Hindi lang po Iglesia ni Cristo ang makikita mo dyan, Manong Johnny. Hindi lang po Pilipinong Iglesia ni Cristo. Lahat halos, kasama pa ang men in uniform. Di ba ginawa nyo na yan? Di po ba? Nag-aklas din po kayo. Kaya nga kasama po kayo, di ba? Sa nagpabagsak sa tatay ng Pangulong Marcos Jr. Di po ba? Di po ba sabi ng mga Pilipino, isa kayo sa bumalimbing? Kasama po ang dating Pangulong Ramos? Di po ba? Kayo po ang napakataas na mga posisyon na mamahala po sa panahon po ng Marcos Sr. Di po ba? Kayo po, di umano yung mga balimbing doon. Lumipat po kayo sa administrasyon po ng Cory, ng dating Pangulong Corazon Aquino. Di po ba, Manong Johnny, nakalimutan nyo na po ba yon? At kayo rin po ang nagbago halos ng ating institusyon, ng ating konstitusyon, ang ating saligang batas. Di ba, binago nyo, pinalitan nyo yung ating konstitusyon nung panahon ni Pangulong Marcos Sr., pinalitan nyo na po ng 1987 ng bago na nating konstitusyon. Di po ba? Kayo, di po ba? At kayo rin po ang kasamay, bumalimbing po yata kayo, Manong Johnny. Nakalimutan nyo na po yata. Dahil kasama kayo nag-aklas, di ba? Para mapabagsak at para po mawala sa Malacanang ang pamilya Marcos. Kasama na po ang Pangulong Marcos Jr. doon. Di ba? Napunta na nga po ng Paway. Imbis na Paway, ay napunta po ng Hawaii. Di po ba? Manong Johnny, nakalimutan nyo na po ba yon? Ang Iglesia ni Cristo, hindi po para pabagsakin kayo, Manong Johnny. Bakit? Takot na takot po ba kayo mapabagsak? Dahil totoo po ba ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo na walang kwenta ang inyong panunungkulan ng 3 taon? Sa tingin nyo, magrarally ang Iglesia ni Cristo kung wala sila nakikitang problema at kapalpakan at kulang na kulang sa pagtugon sa problema ng bayan? Diba? Sobrang kahirapan, sobrang napakamamahal ng bilihin, napakalaki na inflation na walang trabaho. Di po ba? Tapos mababalitaan lang at makikita ng grupo o reliyon na Iglesia ni Cristo, ang pamamahala na Iglesia ni Cristo, makikita nila laganap ang korupsyon. Nagbabali ka ng krimen, droga. Sa tingin nyo, Pilipino yan. Kahit yan ay mga Iglesia ni Cristo, Pilipino pa rin yan. Mga taxpayer yan. May karapatan magreklamo yan, Manong Johnny. May karapatan magreklamo yan, Mr. President. Dahil ikaw ay binoto nila. Di po ba? I think ang Iglesia ni Cristo, dinala sila. Di po ba? Sila ang binoto ng Iglesia ni Cristo. I think ang Pangulong Marcos Jr. Di ba? Wala po bang karapatang magpahayag ng malayang pamamahayag ang Iglesia ni Cristo, Manong Johnny? Mukhang yung kanilang ginawang peaceful rally, parang masamang-masama pa ang inyong kalooban. Ibang klase po kayo, Manong Johnny. Takot po ba kayo na maranasan? Natatakot po ba kayo, Manong Johnny, na maranasan ng anak ang ginawa nyo sa kanyang ama? Ganun po ba? Kasi ginawa nyo po sa kanyang ama eh. Di ba? Nang dating Pangulong Ramos, kasama po kayo na bumalimbing yata kayo sa kanyang ama at napatalsik sa kapangyarihan at napalayas sa Malacanang. Napunta ng gustong dali ng Paway, dinala sa Hawaii. Di po ba? Kaya bakit po ba? Ayaw nyo po bang mangyari yung ginawa nyo
sa kanyang tatay, ngayon sa kanyang anak, nahandyan pa rin kayo ngayon, kasama pa rin kayo. Kung ano, kung ano ang posisyon, napakataas pa rin ang posisyon nyo ngayon sa Marcos Jr. Sa Marcos Sr., napakataas din po ng posisyon nyo. I think, secretary po kayo ng National Defense yata noon, mga tambay. DND, mga tambay. Di po ba? Kaya dito po sa ginagawa ni Manong Johnny, mukhang hindi po niya alam yata. Palibasa po, pumapabor po. Ang tingin po kasi nila, yung ginawa po ng INC ay pumapabor po sa Vice President, mga tambay. Ano magagawa nyo, Manong Johnny? Ano magagawa nyo po, Mr. President? Kung nakikita ng INC na sa tingin nila, ang Vice President ay mas magaling gumawa ng trabaho kaysa sa inyo. Di ba? At sa tingin ng INC ay hindi karapat-dapat na ma-impeach ang isang Vice President. Ano magagawa nyo? Dahil unang-una, hindi naman kayo nagpakita. Ano ang performance nyo sa mga Pilipino? Meron po ba kayong performance? Di po ba? Pinagmalaki nyo, di ba? Sa SONA, nagmalaki kayo. Sobrang pagmamalaki nyo na marami nang natapos sa proyekto nyong flood control, 5,500 at marami pang patapos. Ano po nangyari sa inyong legasiya? Di ba? Tinangay ng hangin, tinangay ng tubig. Di po ba? Samantalang sa Vice President, kahit kakarampot ang pondo, kahit ginigipit ng Kongreso ng dadalawang tao ang pondo ng Vice President, nakikita at nararamdaman ng mga Pilipino, nakakarating kahit saan sulok ng Pilipinas, nakakarating ang opisina, ang satellite offices ng Vice President, may mga pagtulong. Di ba? Luzon, Visaya, Mindanao. Kinitil pa nga yan Di ba? Kinitil pa nila ang pondo ng Vice President na wala pa yung libreng sakay. Saka yung tumutulong, assistance sa mga namamatayan nating mga kababayan na hirap sa pagpapalibing. Di ba? At yung kanyang medical, yung mga kanyang medical assistant, tinanggalan din ng pondo ang Vice President. Di ba? Pinulitika nyo masyado kasi ang Vice President. Masyado nyong pinulitika ng napakaaga. Nakita ng Iglesia ni Cristo yan. Imbis na magtrabaho kayo, solusyonan nyo ang problema ng Pilipinas dahil bumabangon tayo galing sa pandemya. Ang nakita ng mga Pilipino, ang ginawa nyong trabaho ay pagsamantalahan nyo yata ang pera ng taong bayan. Dahil napakalaking pera ang pumutok sa bagong Pilipinas sa pamamahala ninyo. At hindi ito nakita ni Manong Johnny. Ang paglipat ng pera sa PhilHealth, ang isiro ang subsidy ng PhilHealth na makakatulong sa mga Pilipino. Di po ba? Ang ilipat at bawasan ng how many billions ang pera sa SSS at sa GSIS. Ang PDIC natin, di ba? Binawasan din po ang ating suporta o insurance ng ating pera sa bangko for how many billions. Ang ating kagintuan, ano na nangyari sa ating ginto, sa ating reserve gold sa Bangko Sentral, Manong Johnny. At ano na rin na nangyari sa ating PhilHealth, sa ating investment na Maharlika Investment Fund. Ano na nangyari dyan, Manong Johnny? Secretary po kayo. Di ba? Kaya nakakalungkot po. Kaya dito po sa nakikita ni Kamanong, mga kababayan, sa pahayag ng Pangulo, may tamang panahon para ma-impeach ang Vice President. Kasi po, hindi po tamang panahon ngayon ayon sa Pangulo. Hindi pa panahon na ma-impeach ang Vice President. Number 1, komento na inyong lingkod, ilang buwan na lang, halala na. Pagka nakabalik muli ang mamanukin at sila pa rin ang nakapwesto, ang speaker at ang mga kaalyado nito sa Quadcom Committee, saka pa lang nila tatrabahuhin ang impeachment ng Vice President. Dahil nakabalik na sila muli sa kapangyarihan sa halalan, mga kababayan. Kaya, hindi pa nila tatrabahuhin yan, di umano, mga tambay. Ayaw pa rin ng Pangulo na trabahuhin sa ngayon yan. Wrong timing, mali ang panahon, mali ang buwan, mga tambay. Intayin muna natin, o sasabihin ng Pangulo, di umano, intayin muna natin, mga mainstream media.
Hintay muna natin manalo ang mga kaalyado ko. Mga kaalyado ko sa Senado, mga kaalyado ko sa Kongreso. Yan, may tamang panahon na yata para ma-impeach ang Vice President. Ano po sa tingin nyo mga kababayan? Tayo po ba ay niluluko ng Pangulo? Sa tingin nyo po ba ang Pangulo ay sincere? Sincere ba siya na ayaw niyang ma-impeach ang Vice President? Sa tingin nyo po ba galing sa puso niya yon na ayaw niya ma-impeach ang kanyang Vice President na nagluklok sa kanya at nagpanalo bilang Pangulo ng Pilipinas? Sa tingin nyo po ba mga kababayan, marunong tumanaw ng utang na loob ang mga Marcos? Nagtatanong lang po. Sa tingin nyo po, sa ginagawa nila sa mga Duterte, marunong ba sila tumanaw ng utang na loob? Sa tingin nyo, hindi kayang gawing ma-impeach, laban sa kalooban ng Presidente ng Pilipinas, ma-impeach ang Vice President? Kung laban sa kalooban niya yon, yung rally na nga, na ginawang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, pinapaboran niya pa si Manong Johnny. Ibig sabihin nun, wala silang ginagawang kamalian sa kanilang pamamahala. Wala silang kapalpakang ginagawa sa pamamahala. Walang korupsyon. Di ba? Walang krimen, walang droga na pumapasok na naman sa atin. Di ba? At nakokontrol nila at nagagawa nila ng napakagandang solusyon ng kahirapan, kawalan ng trabaho, napakatataas nating mga bayarin, napakamamahal na bilihin, lalo ang bigas. Binigyan nga tayo ng bigas, 50 pesos o 48 pesos, pagkain naman ng ibon, durog na durog, mga tambay, ang bigas. Ginawa pa tayong ibon ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Muli po, mga kababayan, yan po ang komento na inyong lingkod. May tamang panahon ang pag-impeach sa Vice President. Ayon na rin yan sa pahayag ng Pangulo ng ating bansa. May tamang panahon, mga katambay. Hindi pa ngayon. Maraming salamat po, mga katambay, sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, mga kababayan. Maraming salamat po. Muli po, sa ulitin, ingatan nawa po tayo, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.